Welcome to Osaka, Japan! Oh my God! Ikuman here in Osaka, Japan. Totoo, parang may something dito sa may Japan na nakaka-fresh. Wow, ito na yung Osaka Castle. Bigyan ko na lang kayo ng idea ng mga presyo ng mga pasalubong nila dito. Welcome to Universal Studios Japan! So, libre lang pumunta dito itong elevator na to. Hey, Commander! Welcome back to another vlog. So, first time natin pupunta sa bansang to, kaya sobrang excited ako. Grabe. Wala niyo. 1, 2, 3. Pupunta tayo ng Japan. So, finally, ito na talaga. Una yung gagawin pagdating dito sa airport is magbayad ng travel tax. So, yung mga travel tax mula A, B, C, D hanggang E So, pila na lang kayo kung saan yung pinakamaikli. Or pwede nyo yung bayaran sa may online, CHEZA website. Ito yun, ito. Or pwede nyo yung isabay sa pagbili nyo ng ticket. So, after nyo makabayad dyan, 1,620. May discount kapag mga bata tsaka senior. And may mga exemption din. Check nyo na lang sa CHEZA website. Ang airline natin ngayon, papuntang Japan is Cebu Pacific. Nabook ko yun ng seat sale. So, around 4,000 yata yung round trip natin. Napakamura na yun Plus yung baggage na 1,500 or 1,600, mga ganun. So total ng ticket natin nasa 6,000 pesos. Meron ng bagahe yun, papunta tsaka pabalik. So pwede na, di ba? Ang next na step na is pupunta na tayo ng immigration. So sa immigration, paulit-ulit na lang, dapat meron kayong e-travel. So pwede nyo yan gawin dito. Ayan, sa QR code na yan or visit etravel.gov.ph. So 72 hours before your flight, pwede yun ang gawin yan. And finally, nakalagpas na tayo ng immigration dito sa Philippines. So ano nga ba yung mga experience ko sa immigration for first timer na pupunta ng Japan? So binigay ko lang yung passport ko and yung boarding pass ko. Actually maikli lang yung pila kaya mabilis lang tayo. After kong binigay yung passport and boarding pass, ang tinanong ng IO is kung hanggang kailan ako pupunta ng Japan. So, kung kailan ako babalik sa Philippines. So, sinabi ko October 8 kasi ang travel date natin sa Japan is September 28 until October 8. Tinanong niya kung sinong kasama ko, and ang kasama ko ngayon sa trip na to is yung sister ko, pero magkaiba kasi kami ng flight, nasa may Terminal 1 siya. Tapos tinanong niya kung government employee, ganyan. So sinabi ko hindi. So yun lang, binigay niya na yung passport ko, tinatakan na niya pala, pinicturean ako, and binigay niya na yung passport and yung boarding pass ko. Ganun lang kabilis. So ako kasi medyo frequent traveler ako, kaya medyo konti na yung tanong. Pero usual na tinatanong is anong work, saan pupunta, saan nakastay, anong gagawin sa bansang pupuntahan. Usually, ganun yung mga source of income. Ayan, usually yun yung mga common questions na tinatanong kapag lalabas kayo ng bansa. Para naman sa mga requirements, kapag pupunta kayo ng Japan, ito po yun. Una, kailangan nyo ng valid passport. Yung passport nyo is dapat 6 months, may validity ng 6 months and beyond pa. Bawal yung below 6 months. Pangalawa, kailangan nyo ng visa. So, para sa visa, pwede nyo na yan i-apply sa VFS Global. Meron na akong detailed video na ginawa dyan. Check nyo na lang yung YouTube channel natin na video ng Japan Visa Application for first-timers kasi dinetail ko dyan from requirements, travel yung kung ano yung mga kailangan nyong gawin, mga appointment sa VFS, ganyan. Tapos kung ilang days nyo makukuha, ganyan. So, check nyo na lang yung separate video natin ng Japan Visa Application. So, next requirement is kailangan yung gumawa ng e-travel. Paulit-ulit tayo kapag mag-immigration dito sa Philippines, pagpapasok or lalabas ng bansa ng Pilipinas, kailangan ng e-travel. So, fill out nyo na lang yan dito sa website na to or sa QR code na to. So, 72 hours before your flight, kailangan nyo nang gawin yan. Paulit-ulit kasi ma-hold kayo or may stop kayo sa immigration kapag wala kayong e-travel. Next requirement is, sasabihin ko na rin to kasi kailangan ng Japan Arrival Card. So, online lang din ginagawa. Parang counterpart lang yan ng e-travel dito sa Philippines. Sa website na to ginagawa yon. So, gawin nyo na yan 72 hours before your flight or before kayo lumapag sa Japan para dire-diretso na, wala na kayong pipilahan na. Meron naman daw doon nabasa ko or napanood ko na parang may line doon para sa mga hindi pa nakagawa ng arrival card, pero meron ding pila para doon sa nakagawa na. Gawin nyo na kasi para mas mabilis yung maging
process ng travel ninyo. So, yan yung mga naging experience natin dito sa airport dito sa Philippines. So, update ko kayo kapag boarding na tayo. Hi, Ka-Wonder! So, finally, nasa Japan na tayo! Ngayon naman is itakal naman natin kung ano naman yung mga travel essentials na kailangan yung malaman pagkalapag nyo dito sa airport ng Osaka. So, first, syempre, internet. Ano naman yung internet nyo dito sa Japan, di ba? Syempre, hindi naman nyo naman magagamit yung local na SIM nyo, like yung kamari, Globe kayo, Smart dito, ganyan. Hindi nyo siya magagamit unless mag-roaming kayo. Pero, ito yung mga suggestions ko. Yung sa case ko, ang ginawa ko na lang is nag-avail na lang ako sa Klook ng eSIM. So, yun lagi yung ginagawa ko kasi yun yung pinaka-convenient. Hindi ko na kailangan pumila, ganyan. Pwede ko nang, ang ginawa ko, bumili na ako dyan sa Philippines nung unlimited data. Nasa around 1,000 plus. Unlimited data, good for 10 days na yon. So, bumili na ako sa Klook. And naka-discount pa ako dahil ginamitan ko ng Klook code ko na WonderJ Klook. Kaya naka-discount ako ng 5% discount. Tapos, inactivate ko na lang siya nung nandito na ako sa may airport na para dun palang magra-run yung days niya. So, meron namang wifi dito sa airport ng Osaka. So, na-activate ko na. Tapos, kung ayaw naman ng eSIM, pwede rin kayo mag-physical SIM pagdating dito sa may arrivals. Marami dito, meron sa kabila. Marami, may mga nag-offer ng physical SIM, may eSIM din, and may mga Wi-Fi rental. Kapag Wi-Fi rental naman, kung marami talaga kayo, pwedeng mag-book sa Klook again ng Wi-Fi rental. So, search nyo lang yung Japan Wi-Fi kung saan kayo lalapag na airport, ganyan. Yun yung ilagay nyo. So, kapag ibubook nyo yun, make sure na gamitin nyo lang yung code ko na WonderJ Klook for up to 5% discount. Tapos, ang next na travel essential na kailangan nyo is, syempre, dapat may money kayo, di ba? Ang tawag sa pera nila dito sa Japan ay Japanese yen. So, yung current na conversion upon checking sa internet ngayon is 1 Japanese yen is equal to 0.39 Philippine peso. So, maglagay tayo ng 1,000 yen. Pag 1,000 yen, ang conversion niya is nasa 388 pesos, Philippine peso. So, parang mga nasa peg nyo na lang na divided by 2. Sabihin nyo, kamare, 10,000 yen. Ang ibig sabihin nun is nasa 5,000 pesos. Medyo malayo nga lang siya, pero para lang kayo magka-idea or magka-estimate, parang mabilisan lang na estimate. Kunwari, ito, kunwari, 1,000 yen, magkano? 400 pesos, parang ganun. So, parang medyo malapit siya sa divided by, ano ba, 2.5, parang ganun. Hindi naman siya divided by 3. Kasi kung divided by 3, nasa 333 pesos. Pero mas malapit nga yun, no? What if divided by 3 nyo na lang? Kayo na bahala. Basta, binigyan ko kayo ng idea, nasa 2.5 yung difference na pag i-divide nyo, kamari, 1,000 yen divided by 2.5, medyo malapit yung conversion nun sa Philippine peso. Para kunwari, mag-convert kayo. Pero tip ko sa inyo, kapag nasa ibang bansa kayo, wag na kayo mag-convert. Mag-ipon na lang kayo ng pera nyo, magtrabaho, mag-ipon, para kapag magta-travel kayo sa ibang bansa, alam mo yun, hindi kayo mamamblema kasi nga alam nyo, may budget talaga kayo. Pero sa mga susunod na araw, ganyan, sa mga susunod na vlogs, magkaka-idea tayo. I-share ko naman sa inyo kung magkano nga ba yung mga usual na nagagastos like sa food, sa transpo, sa mga attractions dito sa Japan. Kasi alam nyo ba, hindi lang Osaka yung pupuntahan natin dito sa Japan. Pupunta tayo ng Osaka, pupunta tayo ng Kyoto, ng Nara, at Tokyo. So, sobrang excited ako i-share sa inyo na hindi lang Osaka yung mapupuntahan natin sa trip na to. Grabe, no? Rat-rat talaga tong travel. Kasi syempre, minsan lang tayo dito sa Japan. Tapos hindi ko rin alam kung mauulit pa, ganyan. So talagang minake sure ko na ma-try na natin per prefecture. Ganon. So, 11 days na trip naman to. So, I think swak na yung days natin ng travel dito sa may Osaka para makover yung mga famous na pinupuntahan pa lang or yung mga famous na pinupuntahan ng mga first timer dito sa may Japan. So next travel essential na kailangan nyo is, ano pa bang kailangan nyo? Siyempre, paano naman kayo pupunta sa hotel nyo? 'Di ba? Kasi alam nyo ba, yung Kansai International Airport, 1 hour away to
sa city center. Like, yung usual na pinag-i-stayan kasi na hotel dito na area dito sa may Osaka, nung nag-research ako, is sa may Omeda and sa may Namba. So, parehas, nasa mga more or less 1 hour away. So, medyo malayo talaga. Train na yun na, wala ng traffic yun. Kaya talagang malayo. So, kapag nagpaplano kayo para malaman nyo kung ano yung pwede nyong sakyan. So, una, pwede kayong mag-bus. Nakita ko dito, merong bus galing dito sa Kansai International Airport papuntang City Center. Ang gawin nyo na lang is mag-Google Maps kayo, tapos makikita nyo talaga doon na kung ano yung pwede nyong sakyan. Pangalawang option is pwede kayong mag-railway. So, pwede kayong mag-train. So, sa train, kapag sa Omeda kayo na area mag-i-stay na research ko is JR line yung sasakyan nyo. Pero kapag sa may Nanba area kayo, which is doon tayo nakastay, mag-Nankay na lang kayo na line. Kasi doon yung may direct na Namba station na talaga yung bababaan nyo. So, sa case natin, yun yung gagawin natin. 2 options kapag sa Namba. Una, pwede kayong mag-direct. Pumunta na lang kayo doon sa station, kumuha, bumili ng ticket, ganon. Tapos hindi na kayo magpapareserve ng seat. Pero ang con lang naman nun is punuan. Pwedeng maraming tao, ganyan. So, tatayo kayo ng 1 hour. Another option, yung pinaka-convenient talaga is pwede kayong mag-book sa Klook ng ito, yung Namba from Kansai International Airport papuntang Namba. So, nasa 34 minutes lang. Tapos, parang yan yung express train nila. So, book nyo na lang sa Klook. Tapos, use my code WonderJClook for up to 5% discount. Sayang din yung matitipid nyo. And, ang ano lang dyan is kailangan yung magpa-reserve ng seat kapag nabook nyo sa Klook. Tapos dire-diretso na kayo, meron ng QR code, tapos scan nyo na lang dun sa may gate na yun. Pasok na kayo dun sa may mismong train. Tapos, syempre may reserve seating siya, so diretso na kayo dun sa pina-reserve nyong seats. Yun yung mga usual na napapanood ko. Pero sa case natin, ang I think, mag-ano na lang tayo, yung first option, which is yung Nankay, pero yung bibili lang tayo ng ticket. Kasi hinihintay ko pa yung sister ko, hindi ko alam kung baka kasi ma-delay sila kapag bumili ako tapos nagpa-reserve. Tapos baka ma-miss namin yung train. So yun na lang yung gagawin namin. Papakita ko naman yun later. So anyway, nabanggit ko na kanina, kung nagtatanong naman kayo kung saan pwedeng magstay dito sa may Osaka, ang usual na pinag-i-stayan dito, una, Omeda, pangalawa is Danamba. Pero meron pa namang ibang areas, pero yan yung mga dalawang areas na pinakasikat na pinag-i-stayan dito. So, update ko kayo later kung paano kami pupunta ng hotel namin. Hinintay ko lang siya makalabas ng immigration, si ate ko. So, grabe, sobrang excited na ako, Commander. Kayo ba? So, update ko kayo later, mga Commander. Uy, ang social pa dito, oh. May Osaka water. Paano ba to? Open the door, set the bottle, push the switch. So, sakto, meron akong bottled water from Manila. So, paano ba to? So, gaganyan lang daw siya. Tapos, set the bottle. Tapos, push switch. Asan yung switch? Ito push pala. Ayan. Oh, perfect. Uy, parang malamig pa, di ba? Libre lang. Ayun na, nakikita ko na si ate ko. Finally. Hello! Matagal? Ayun lang dala mo? Yan lang. Ipatong mo lang kaya yung bag mo. Gaan. Talaga? Akong bigot. Kasi hindi ko na hindi ako shotgun pa. Yan na. Shopping eh. Welcome to Japan! First time namin pareho. So, ngayon, pupunta na kami ng... Ano ba? Saan ba tayo pupunta? Labas na tayo. Ay, hindi pupunta na tayo ng hotel pala. Magti-train na daw kami. So, dito lang. Ayan. So, ito yung arrivals ha. Para may idea kayo. Tapos, akit lang kayo dyan sa may second floor. Kasi andyan yung mga trains nila. And, rent a car. Yan, dito. Paakyat dyan. Para magka-idea kayo. Tapos nandito may mga, ayan o, may pwede kayong dyan mag-rent ng wifi or SIM, ganyan kumuha. Tapos ito yung schedule mismo ng railway, mga bus and ferry nila dito sa may Osaka. So tayo, akit na tayo. Terminal 1 pala tayo. Ayan, Terminal 1 kami lumapag dito sa may Osaka Kansai International Airport. So lumabas lang kami sa second floor. Ganito yung itsura niya. Ayan, dito yung mga taxi, mga train. Sundan-sundan nyo lang yung mga sign.
Ayan, so tayo is pupunta tayo sa train. Ayan, nakita na namin. Ayan o, railways, JR and Nankay. Yan yung in-explain ko sa inyo kanina. Kapag sa may Omeda kayo, sa JR kayo. Pero kapag sa may Namba kayo, sa Nankay kayo. Ayan o, wow, ito na pala eh. Yan siya kaagad o. Nankay, ayan o, Terminal 1. Ayan, ito yung sinasabi ko. Nankay, tapos dun yung JR line. Kapag nakabook na kayo sa Klook, pwede na kayong dumiretso dyan, pumasok, yung QR code nyo na lang. Pero yun yung express train nila. Pag sa may kayo, Namba kayo bababa. Pero kapag sa kayo nga, Omeda, dyan kayo JR line. So tayo, hindi tayo nakapag-book sa Klook, kaya kukuha tayo ng ticket. Ayan, so dito tayo magbo-book. So ito siya yung sinasabi ko, pag sa Nankay, dalawa siya. Yung isang reserve seat, tsaka ito yung Airport Express nila na free seating. So binayaran namin is 970 isa. Ayan, so yung free seating na lang yung binook namin, yung I think 44 minutes. Kasi yung isa mas mahal. And hindi naman kami sobrang nagmamadali. So paano ba to? May ticket na tayo. Ayan. Ayan, i-insert nyo dyan. Dyan siya. Dito? Dito? Ticket. Ayan. Tapos, papasok na tayo. Ay, yung ticket. Siyempre, first time. Ayun. So, ipapasok nyo yung ticket nyo, tapos kukunin nyo ulit. Huwag nyo akong gagayahin. Iniwan ko yung ticket ko dun. So, binalikan ko ulit. So, ang nakuha naming oras is 8:56. So, 8:50 na. So, asan siya? Kasi niya dalawa ng line tayo. Ayan o. Baka yan. Ayan o, Osaka to Namba. Ayan. So, yung nasa unahan yan, yung time namin. Ayan, 8:56. Ayan, so ganito yung itsura ng ticket namin. Ayan o, Kansai Airport to Namba. Tapos, ayan yung presyo niya. 970 yen. So, buti na nakaupo tayo. Kasi, ang difference nito dun sa may isa, ito free seating to. So, pwede kayo sa lahat umupo. Kaso, marami din, lalo na pag rush hour. So, marami din talagang mga bagahe. Kasi nga galing lahat to sa airport. So, hanap na lang kayo. Pumunta kami dito sa pinakamalayo. Yung pinakadulo, doon kami nakahanap ng upuan namin. Kaya nakaupo kami. Pero kung gusto nyo talaga na may upuan talaga kayo is yung reserve seating yung i-book nyo. Mas mahal nga lang pero mas makaka-discount kayo pag sa Klook nyo binook yun. Tapos mas mabilis pa, 34 minutes lang. Ito 44 minutes eh. Tapos makaka-discount kayo doon kapag yun yung binook nyo na reserve seating. Pag ginamitan nyo ng code ko na WonderJKlook for 5% discount. Sayang din kasi yun, di ba? Here's our hotel, Appa Hotel, Osaka Namba Ikimei Tower. So, saan ang entrance? Wow, ang sosyal. The struggle is real, oh. Kasi yung yung daan, parang mga siya bato-bato. Hindi siya pantay. So, pupunta tayong reception. Ay, ito. Ganda ng lobby. Wow. Ganda ng lobby sosyal. Nakakasosyal yung mga pailaw-ilaw nila. Ito, check-in daw. Check-in, entrance. Yan, Appa Hotel and Resort, Osaka Namba Ikimei Tower. Hello, for check-in. Ay, dalawa yung key. Ayan. 2 key cards. Tapos, nandito na tayo sa floor natin, 5th floor. May refillan ng water dyan. Oh. Tapos, ang room number natin is 514. So, dito. Social carpet sila, in fairness. Let's get to yung lugar. Here's our room. Super cute lang. Ganyan lang siya kaluwag. So, may queen size bed. Ay, ano yan? Parang pakimono. Cute. So, may mga hanger-hanger dyan.
Tapos, anong meron dito sa tabi ng kama? Look at this. Parang andyan yung mga controls, pwede kayong mag-charge. Mga ano ata to, ilaw-ilaw. Ayun, pwede ba kayong mag-charge sa USB, battery, charger. Tapos dito. Tapos, asan ang aircon? Baka merong aircon to. Tapos dito, may TV. Ano pa bang meron dyan? Tapos ito, may mirror. Temperature baka doon. Ayan. Tapos, ayan yung TV. Tapos ano bang meron dito? Ito mga information about dito sa hotel. And meron naman tayo ditong telephone. Meron ding electric kettle. Tapos remote. Tapos dito, desk lamp. Dito yung ilaw. Tapos kung may LAN kayo, tapos pwede ba kayong mag-charge dito. Ayan, may universal outlet din. Tapos, ano pang meron dito? Dito, meron silang, wow, merong mini fridge. Tapos ano tong, para saan kaya to? Hindi ko rin alam. Tapos, ito naman yung nandito sa table, mga complimentary. Merong blower, may mga tissue, may mga cups, may mga coffee. Ano ba tong iba? Tea, sugar, ayan. Tapos, dito pwede kayong mag-tea. Tapos, may sleepers din silang provided. Ayan o, ganyan. Pang bahay. Tapos, ito pwede mo tong iuwi. Tapos, meron dyang mirror. Tapos, may sampayan. Tapos, yan na yung exit. Yung main door. Tapos, ito naman yung toilet. Ay, ito yung ilaw, switch. Check natin yung toilet. Ay, ang cute ng toilet. Wow, finally, makaka-experience na tayo ng Japanese toilet. Ayun o, di ba high-tech yung mga toilet dito sa Japan? Ganyan siya. Ang cute lang, ang liit lang talaga niya. Tapos ito yung, shucks, paano gamitin to? Ito yung sink. Paano kaya gamitin to? Hot, cold, ganyan. Naku, figure out natin yan. Tapos may provided sila. Uy, napakaraming mga toiletries ha. Ano yan? Toothbrush. Merong mga kulikol, cotton buds, cotton, hair ring. Tignan mo, may mga ipit pa, shower cap. Ano pa bang meron dito? Body towel. Ayan. Tapos, ayun may shave pa. In fairness, kompleto. Ito, ano to? Suklay. Ang galing. Tapos ito, face and hand soap. Tapos may saksakan. Tapos may mga bags. Ito, laundry bag. Tsaka may mga clean towels. Tapos, dito may provided na rin mga soap, conditioner, and body soap. I mean, shampoo pala yung isa. Tapos, parang meron silang maliit na bathtub dyan. Pero hindi kayo makakahiga dyan. Tayo lang talaga. Kasi, ayan, dito kayo maliligo. And may instruction naman dyan. Ultra fine bubble. Ayan siya. Tapos dito may mirror. Yan, ganyan lang siya basic. So, nabook natin to sa Klook ng, magkano ba natin nabook? Nasa may 5,000 pesos. Medyo late na kasi rin kami nag-book. Kaya siya super mahal na din. With tax na yon. Pero naka-discount naman tayo dahil gumamit tayo ng Klook code natin na WonderJ Klook. Pero kapag sa Agoda nyo ito ibubook, pwede rin naman 10% discount WonderJ Agoda kapag sa Agoda. So, compare nyo na lang kung saan kayo makakatipid, dun kayo mag-book, diba? So, pretty decent naman na siya. Tutulugan lang talaga natin to tonight. So, ngayon is kakain na muna tayo dahil gutom na ang mga tao. Ayan, ito yung mga ino-offer nila dito. May mga public bath nila. Ito yung mga onsen eh. Tapos may mga convenience store, 24 hours na fitness gym. May salon pa nga o. Tapos kung gusto nyong maglaba, meron. Tapos may mga, ito yung mga ino-offer pa nilang iba. Microwave oven, mga ganyan. Tapos may bar pa. Kakagutom. Ayan, dito naman pala. Ayan, yung mga restaurant na nandito. Uy, may sky pool din sila nasa 40th floor. Pero parang sarado na. Tapos, ano ba meron? May mga may mga bar and restaurant, ganyan. Pero sa labas tayo kakain ngayon. Yan lang yung hotel natin. Tapos sa harapan niya may 7-Eleven. So, 24 hours yan. Ayan, dyan tayo kakain. So, Kia, mga 5-minute walk lang siya dun sa APA. Diretso lang, isang diretso lang. Na-try na natin yan sa Hong Kong. Budget friendly lang siya na kainan. So, dito na tayo kakain. So, Kia. Ayan, ganito yung menu nila. Ayan. Nasa may, ito, 730, may 770, may 690, ganyan. So, ito yung food natin. Umorder tayo ng pork curry rice yata to. 490.
yen. Tapos ito, nagpa-add na lang ako ng salad and miso. So, total nito is 690. Tapos, kinonvert ko nasa may 260 pesos lang. Tapos, kay ate ko is order siya ng gyudon. Tapos, nagpa-add din siya ng ganito niya, yung salad, tsaka ano. So, total niya nasa mga 268 pesos din. Ang mura din ng food nila, in fairness. Tapos ang laki rin ng serving. So kain na muna tayo. And in fairness, ito yung ating pork curry rice. Actually yung pork niya medyo maliliit lang. So baka wala rin kayong makain. Pag di kayo mahilig sa pork curry, I mean yung curry, I think hindi nyo ito magugustuhan. Pero ako kasi gusto ko yung Japanese curry, kaya gusto ko to. Pero nakukulangan lang ako, dapat umorder pa pala ako ng extra cutlet na pork, parang ganun, para meron talaga akong... Grabe ang busy dito sa area na to. Ayun o, tingnan nyo. Paikot o. Super busy. Ang daming tao dito. Doble ingat lang, pero generally naman wala namang magnanakaw dito sa Japan. Saan siya? Ito na. Oh my God! Sigli ko man here in Osaka, Japan. Yee! Ang daming nagpapapicture. Finally, nakita na natin si Glicoman dito sa Osaka, Japan. Tapos nandito yung famous na yung parang bridge na may parang, di ba meron dyan cruise din? Parang dumadaan din dyan. Tapos nandito si Glicoman. Wow! Finally! Ayan. So parang kapag hindi kasi kayo pumunta dito tapos nag-Osaka kayo, parang hindi rin kayo nag-Osaka. Ganun siya. Ganun siya ka-famous. Ganun siya ka-famous. Pero tingnan nyo ah. Crush on me. Ayan, ang dami oh. Ah, cute. Crush on me. Good morning mga ka-wonder from Osaka, Japan. So, it's our first day, first full day talaga kasi day 0 pa lang kahapon. So, naka-check out na tayo. Time check, it's 10 a.m. So, nasa labas tayo nung first hotel natin dito sa may Osaka, Japan, which is, ito, Apa Namba Ekimai Tower. So, dito tayo sa may Namba area, sa may Osaka nakastay. And, nag-overnight lang talaga tayo. So, kamusta naman yung tulog mo? Tulog na tulog. Masarap Sarap. naman yung kama. Yes. So, ang itinerary natin ngayon, maglilipat tayo ng hotel. Tapos, pupunta tayo ng Osaka Castle. Tapos, pupunta tayo ng Omeda Sky Building. So, tapos, syempre, mag-food trip and kung kaya pa mag-shopping, shopping tayo dito sa may Osaka, Japan. So, tara na. Ang ganda pa ng facility ng hotel natin, which is yung APA Hotel nga. Kasi may mga puno-puno dito. Ayan o, tingnan nyo, ang ganda. Di ba? Ang lakas maka-nature vibes. Parang nasa city ka, pero may mga puno-puno sila. Yun yung maganda dito sa Japan, napansin ko. Napakarami ring puno. Puno talaga literal ha, hindi lang siya yung artificial na puno. Ayun, ito na finally yung hotel natin, the Minder Hotel. And check natin kung pwedeng mag-early check-in. Hi, good morning. Hello. We have a reservation for today. Is it possible for early check-in? Wow, ganda ng lobby. Hi, ka-wonder. So, nakapag, ano na tayo. Actually, alam na nila yung name ko doon. Binigyan na yung passport, ganyan, details. Pero maaga pa rin kasi, ang check-in time nila dito is 3 p.m. And ang check-out is 11. Ayan, 10:30. So, ang plano namin is mag-iwan muna ng gamit ngayon. And kakain, tas gagala. So, update ko kayo later. Ay, maganda pala dito. May common area sila. Ayun, tingnan mo. Ayun, common area to. Where you can parang tambay-tambay, mag-work, ganyan. May wifi din naman sila. Tas, I think, pwede rin yan. Oo, mga coffee, ganyan. Pwede kayo magkape. Tapos, andito sa banda dito yung parang mga toiletries nila. Kung may naiwan kayo, free lang din kukunin. Ayan pa yung mga ibang seats, oh. Ganda ng common area. So, we're here na. Dito tayo kakain ngayon sa may Gyukatsu Motomura. Ang landmark nyo lang is yung ABC Mart dito sa may Namba, Ebisobashi. Ay, hindi. Nankai Namba. Ayan, yung ano na yan. Dotonbori area lang din to. So, dito tayo kakain. Ito yung menu nila. Ayan. So, let's go. Ayan, may sasalubong sa inyo.
Ayan, finally makakakain na tayo. No, wait. We'll just wait. Okay. Yan, may waiting time na kaagad pala. Kaka-open lang nila ha. So siguro kanina mahaba yung pila. First honor tayo na. Oo. So may pila na. Pero second honor naman tayo. So pwede na to. Dito na natin, hintayin na natin. Tapos may mga nagsisidatingan na ng mga tao. Ay no, 11 pa lang. So check na lang muna natin yung menu habang naghihintay. So, our staff will accept your order. Yung show. Oh. Thank you. Okay. Ayan, finally, nakapasok na tayo. So, andito tayo sa may Gyukatsu Motomura. Dito sa may Namba. Thank you. So, yung mga gamit, may lagayan siya sa ilalim. Pasok nyo lang. Tapos, pagpasok nyo, ganito yung view. Ah, grabe. Authentic. Meron silang bigay ditong chopsticks. Tapos ito, I think, tissue. Tapos may bigay na tea. And sa harap nyo, meron silang parang grilling pot dito. Diyan natin i-grill mamaya yung ating, yung in-order nating cutlet. Tapos, I think this is water. Cold water. Tapos, may mga sauce pa sila dito. I think this is rock salt. And this one is the sauce for, dressing for our salad. Ano kaya ito? Yung mga drinks kung gusto mong umorder. Okay. Ayan. Open kitchen sila. Tapos actually marami pa hanggang dun pa. Tapos ang cute ng mga kumakain dito. Ayan, hindi ko na lang papakita yung mukha nila. Pero ganyan siya. Grabe. Ayan, alam mo na masarap dito kasi 11 AM pa lang may pila na. Opening pa lang nila yun eh. Oo, so actually buti na lang nakapasok tayo kaagad. Excited na ako. Ayan, nandito na yung food. Yung? Medium sana tayo. Kasi maliliit. Hindi, sakto lang. Wow! Ando rin yung food natin. Yeah. Wow! Thank you! Andito na yung food natin. So, isa-isahin natin para magka-idea kayo. Ito na yung food natin. So, meron tayong pork dito na i-grill daw natin dyan. And may salad. Tapos ito may mga special sauce pa sila. And I don't know what this is. And may rice. Free daw yung refill ng rice one time. Tapos meron tayong soup dito. And hindi ko alam kung ano tong isang to. So, kain na tayo. Start na natin i-grill. Ayan. Tapos, meron pa silang binigay na apron. Ayan. Ano ba to? Ganyan? Yes. Ooh! Galing! Power! Let's eat! Nakaka-excite! Super bite nila dito. So sila pa yung magtuturo kapag first time nyo, ganyan. Kung paano ilutuin, ganyan, kung paano kainin. So actually, pwede nyo na, actually ang alam ko, luto na to. Pero naka-medium rare lang siya. Ayun o, tignan nyo. Ayun o. Medyo may pula-pula pa siya. Pero depende yan sa inyo kung gusto nyo pa siyang iluto or hindi. Pero ngayon, try natin lang hindi pa natin niluluto, ha? Hindi ka ba, wala problema sa Oh my God. Ang lambot. Super tender. Grabe. Ang lambot. Ang sarap. Ito sa labas, crispy siya. Oh my God. Sarap. So, try naman natin iluto. So, ganito siya iluto. So, kukuha kayo dyan. Icha-chopsticks nyo. Tapos, ilagay nyo siya dyan. Oh my God, ang sarap nito. Ngayon lang ba yun? Ilang seconds siya iluluto? Ayun. Ang bilis lang niya maluto, oh. Oh, diba? Wow, Japanese way of cooking. Ayan, ganyan. Gusto kong ganyan. Luto naman na siya. Tapos, ang alam ko, pwede mo siyang i-dip sa mga sauces nila dito. Ayan, try natin siyang i-dip dito sa sauce na to. Yung mga sauce nila dito na sa gilid lang. Yeah. Grabe, ang sarap. Duli na lang. Oo, masarap yung sauce yan, no? At yung sauce na isa. Tingnan mo na walang sauce. Sarap. Sarap mo siya nang walang may sauce din.
Tapos grabe yung Japanese rice talaga. Ang sarap. Tama medium. Hmm? Yung tama yung medium. Masarap kasi ito. Pwede naman mag-rice pa eh, isa. Hindi, yung ito ay. Ah. Yung cut niya? Oo. Hindi, mas malaki. Kapag? Medium. Hindi. Diba yung cut Sa grams lang yung nagbabago, te. Oo, pero yung ano niya, yung laki nito. Kasi di ba, mas Mm. malaki. 180 grams yun yung isa. Ito 130 lang. いらっしゃいませ。 Pero ako okay na ako dyan. Ang laki na nun mo. Oo. はーい。 Sarap. Grabe. Ano tong isang to? Tofu? Ano kaya to dessert? Hindi ko alam. Tikman natin. Super jiggly niya. I think dessert to. Ah, dessert na. Ito meron pa dito. Parang tuna. Yan o. 200個目で Para siyang tuna. My God. す。22ダックアップ Ang です。 sarap. Ginigilig ako. Ang sarap. Happy birthday. Sarap. Thank you. Happy birthday. Ang sarap. Ito, meron silang dressing dito para sa salad. So, paano ba to? レジお願いします。 Dressing ba? Hindi yung dressing. Saan? Hindi ba? Dressing. Ano itong coffee na? Sinabi nyo kanina. Ang bait nila dito kapag first time nyo, tuturo talaga kung paano kainin, ganyan. Tapos ganito lang talaga, parang kakain kayo sa isang parang may pa-table sila, ganyan. Naman. Luto pa tayo. Ganyan yung itsura niya pag hindi pa luto. I mean, pwede nyo naman siya kainin, pero depende yan sa inyo. May tawag din. Ano yung ano lang. Yung medium rare lang na ano, klase ng luto. Hindi ko maalala kung anong tawag. Tapos may soup sila dito. Ano kaya to? Parang may fries yung soup nila. Ay, di. Parang chicken ay, ano. Fish cake. Sarap yun. Uy, ang sarap din ng sauce, ah. Ay, nung soup, ah. Oh my God. Sulit to. Ayun yung niluluto natin. Pakita ko sa inyo. Yan yung niluluto natin. Makasunog na. Wow. Look at that. Oh my God. Ayan, medyo na-toast tuloy siya. Try natin yung medyo well done. Yung isa. Oh. Medyo may char-char na siya. So, ayan, nag-extra rice na tayo. So, pwede kayong pumili ng small, medium, or large. Free lang yun, ha? Di ba? Ang galing dito. 31ダック Siyempre, mapaparice ka. Ang sarap kasi talaga. 33 Ayun, oh, medyo tinose ko tong part na to. Itong isang to. Ayan siya. Sarap. Tapos, meron pa palang cheese dito. Ayan, oh, this one. Dip mo siya dyan. Ganyan siya, oh. Wow. 33ダック1個目です。 Mas nagustuhan ko yung isang dippings. Ayan, oh. Lagay natin siya sa rice. Yan. Thank you pala kay Shami ng I Am The Girl Who Travels for recommending this restaurant. Thank you po. Hi, Ka-Wonder! Hi, Ka-Wonder! So, tapos na tayong kumain. Diyan tayo kumain sa may Gyukatsu Motomura. Grabe, ang sarap doon. So, ngayon is, andito na tayo sa loob nung, yung mall. I mean, yung parang shopping street. Ayun, open na yung ABC Mart na kanina is closed. So, pakita ko yung mga benta nila dito para magka-idea kayo. So, meron silang best choice, good price daw, oh. Nasa 8,990 na lang yung mga shoes na ganito. So, samplean natin. Parang ganyan, Nike. Ito parang maganda rin, oh. Wala pa akong black na shoes, eh.
Nasa 8,990. So, check pa natin sa iba. Ito is New Balance. Ayan o, nasa may 11,800 na lang to. So, try natin i-convert para magka-idea kayo. Ayan. So, sa conversion ko dito sa calculator, 11,800 ito is nasa 4,591. So, discounted na yan kasi tax-free sila. Pag pag may tax is nasa 12,900. Itong 530 na New Balance. Gaganda. Ito pa yung iba. Ayan, nasa 11,800 to, ganyan. Sa women's kasi to. Tingin tayo sa men's. Ano pa tayo? Ayan, may Fila, may Adidas. Uy, ang mura na nito. Look at this. This is 6,990 na lang. Pero ang ganda. Naghahanap ako ng parang bold na color din na sapatos eh. Hi, Ka-Wonder! So, andito na tayo ngayon sa may Osaka Museum Park. Tama ba? Osaka Park. Castle. Osaka Castle Park. Ayan, 350 meters away lang to dun sa may station. So, kung pupunta kayo sa mismong museum naman, nasa 20 minutes siya. So, nasa 1.3 kilometers. Mahaba-habang lakaran talaga to. Pero itong nasa harapan natin ngayon is itong parang may lake sila. Look at that! Ganda! Wow! Super payapa. Ano? Hindi kinarakot yung ano nila. Yung flood control. Ayan, sabi natin ko, buti deal dito sa Japan, no? Hindi kinukurakot ang flood control. Yung riprap nila, mga projects nila, sana all. Pero maganda dito yung weather. Parang hindi, mainit, pero alam mo yun, marami kasing puno. Park to, kaya masarap yung masarap maglakad-lakad, yung hangin, ganyan. Nature trippings talaga tong dito sa may Osaka Park, Castle Park. So ngayon is maglalakad na tayo papuntang Osaka Castle Museum. Bali, nag-book kasi tayo ng ticket natin via Klook ng entrance natin doon para hindi na tayo pipila doon sa mismong entrance. So, book nyo na lang sa Klook yung mismong ticket nyo and make sure to use my code WonderJClook for up to 5% discount. And also, another tip is pwede nyong i-book yung Osaka Amazing Pass. Ano nga ba yung Osaka Amazing Pass? So, pwede nyo yun i-book sa Klook. Diyan sa pass na yan, pwede nyong mapuntahan yung 40 na famous attraction dito sa may Osaka, Japan. So, isa tong Osaka Castle na to na pwede nyong puntahan. Pero meron dyan 1 day or pwede ding 2 days. So, kapag gusto nyo ng medyo parang yung parang jump pack na itinerary dito sa Osaka, book nyo na lang yan sa Klook kasi makakapunta na kayo sa mga famous landmarks nila dito, kasama yung Osaka Castle, kasama rin yung Omeda Sky Building, tas marami pang iba. Tapos pati yung tawag dito, yung sa train tsaka buses is free na rin. So I think pwede na rin, nasa 1,300 yun eh. Pero pwede kayo maka-discount pag ginamit nyo ulit yung code ko, that is WonderJClook for up to 5% discount. Sayang din kasi yung matitipid nyo pang shopping or pang kain nyo na lang dito sa Japan. Pero tayo, since hindi naman natin raratratin yung mga lugar dito sa Osaka, gusto natin ng chill itinerary lang, kung saan tayo mapadpad. Ayan, yung mga pupuntahan natin ngayon is yung mga kayang-kayang i-DIY ng 1 day lang. So mahaba-haba naman yung time naman natin. Kaya nag-decide kami na parang per location na lang yung ibubuk namin sa Klook. So tara, punta na tayo sa may Osaka Castle Museum. Ang ganda dito sa may Osaka Park kasi napakaraming puno. Ayan o. Ang ganda siguro nito pag yung na yung autumn na, no? Yung kulay niya. Magaging ganun. Parang magiging red siya tsaka yellow. Maglalagas. Tapos magpo-fall. Ayan. So, ang ganda rin ng weather na. Hindi na siya yung ganun umambon-ambon kanina. Na-check naman natin sa weather app. So, sobrang helpful din nung weather app. Wow, ang ganda dito. Ayan parang pa-autumn na sila. Yung mga leaves. Leaves? Oo, Emperor. Wow, ito na yung Osaka Castle. Napakaraming tao dito ngayon. Yeah. Anong Provided meron na dito? Monday today, ha? Oo, today is Monday and ganyan kadami yung tao. Parang may mga nagfi-field trip. Mga bata. Yan may mga bata. Ganda. So take note na lang na 1.3 kilometer to
mula doon sa station. Kaya medyo malayo-layo din yung lalakarin. So I think kapag may mga toddlers, ganyan, or may mga senior kayo, pwede naman siya, kaya naman, pero tamang pacing lang. Oo, para makarating pa kayo doon sa pinakapupuntahan nyo, which is the Osaka Castle Museum. So, yung Osaka Castle kasi, isa to sa pinaka-famous talaga na landmark dito sa may Osaka. Ayan, so ganito yung difference. So, pag tayo walang pila, sila may pila. Kasi hindi sila nag-book ng kanilang online ticket. So, number 1 is Osaka Amazing Pass. And number 2, yung pwede rin yung online admission na. Ayun o, so ganun lang kabilis. Silang haba ng pila nila, di ba? Grabe. Tayo, dire-diretso lang. Grabe talaga pag nag-book kayo sa Klook, mas convenient. Kasi dire-diretso na kayo, wala na kayong pipilahan. So, this is the Osaka Castle Museum. Ayun na siya, nasa taas na. Ang ganda, may mist sila dito. Hi ka-wonder! So, finally, andito na tayo sa 5th floor ng Osaka Castle. So, may mga floors lang na bawal mag-video, mag-picture, pero dito sa 5th floor is pwede. Kaya naka-video tayo. Tapos, upon entering, di ba, dun sa may ticketing booth, dalawa yon. Yung isa is yung parang mag-avail pa lang kayo ng ticket. Yung isa is yung sa may Osaka Amazing Pass or yung ginawa natin na separate booking yung Osaka Castle na mismong ticket niya na nabook natin sa Klook. Yun, dalawa yung line. So, dire-diretso lang talaga kami. Yun yung power ng pag binook nyo to sa Klook. Anyway, pagpasok nyo dito sa before entrance, pagse-separatein din kayo. Kung gusto nyo sa may yung hagdan, meron. Tapos, meron din naman yung diretso na sa elevator na which is perfect para sa mga senior, ganyan, or mga babies, ganyan, or mga ayaw ng mag-stairs kasi diretso na dito sa may 5th floor. So, nandito tayo ngayon sa 5th floor. Make sure na kumuha kayo nung ito. Ayan o, Osaka Castle na guide para malaman nyo rin kung saan kayo pupunta. So, hanggang 8th floor to. Ayan o, hanggang 8th floor, which is nandun yung observatory nila. So, masasama ko kayo hanggang 8th floor. Pero sa 3rd floor tsaka 4th floor, doon ang bawal na mag-video-video. So, medyo maraming tao actually ngayon, kahit na Monday. Okay, so dito, makikita nyo yung Japanese na history. So, yung mga war between the families nila dati, ganyan. Kung, grabe, tingnan nyo, nakikita nyo yan. Ang dami nila. Yan yung mga portrayal nila na, ayun o, zoom nila. Ang galing. Ang galing, grabe. Grabe itong museum na to. Kapag interested kayo sa history ng Japan or kapag mga history geek kayo, ganyan, perfect na puntahan itong Osaka Castle Museum. And ito na yung observatory deck nila. Bali 360 view to dito sa may Osaka Castle. Parang doon tayo galing kanina. Saan ba? Saan ba yung isang building? Parang nasa kabilang side tayo. Oo, nasa kabilang side tayo, no? Dito na tayo sa may observation deck ng Osaka Castle. So, ito yung view naman namin dito. Ayan, mapapansin nyo, may mga net naman. So, safe naman yan. Pero, makikita nyo yung view dito na 360 view. Paikot kasi ito eh. Punta tayo doon mamaya. Pero ito yung view natin ngayon. So, kung mapapansin nyo, meron dong parang, ayan o, yung boat. Kasama yan sa Osaka Amazing Pass kapag binook nyo yan sa Klook. Libre na yan, kasama yan sa attraction. Pero tayo hindi na tayo pupunta dyan. Dito lang talaga tayo pumasok sa may Osaka Castle Museum. Pero ang ganda din, ang ganda rin ng vibe. Parang habang nakasakay kayo dyan sa boat, ganda rin ng mga puno na makikita nyo sa Osaka Park. Osaka Castle Park. Hi ka-wonder! So, andito na tayo sa Minder, Osaka, Japan na hotel natin. So, time check, it's 5 p.m. na. So, pwede na talaga tayong mag-check-in. So, luckily, in-upgrade daw yung room natin from Superior Double Room. In-upgrade ng Triple N Suite. So, na-upgrade tayo. So, thank you sa Minder. You wanna say hi? Hi. Nice meeting you. So, ngayon is itutour muna natin yung Superior Double Room para magka-idea rin kayo. Hi ka-wonder! So finally, naka-check-in na tayo sa second hotel natin dito sa Osaka, Japan. So, ang room natin is called the Triple N Suite. So, may surprise pa sila sa atin. Tingnan nyo. Wow!
So today is my birthday. Happy birthday. So thank you, Minder, for this surprise. So ayan yung room natin, pinaka-room natin. Pero yung room tour natin ang maayos. So pagpasok natin dito, meron sila ditong provided na hair blower. Ayan oh. Tapos dito ang dami nilang provided na mga hangers. Yan ano to? Hindi ko alam kung ano tong meron dito. Panlinis ng sapatos yata to. Oo nga, tsaka ito yung para kapag yung ipapasok mo yung paa mo dun sa sapatos mo. Tapos dito may rack sila dito, lagayan ng ayan, luggage. Kay ate ko yan, tapos ito yung luggage ko. And meron din silang provided na ito, mga sleepers. Tapos, andito yung kanilang mirror. Ayan. And dito yung toilet nila. Pasukin natin yung toilet. Ah, wow! So, meron tayong bathtub. Wow, look at that. Pwede ba tayong humiga dyan? Pero parang maikli. Actually, para lang maliit lang yung bathtub nila. So, I think hindi tayo dyan pwedeng humiga. Pero ang ano lang siya, liguan lang. Parang ganun sa pinagstayan natin nung una. So, dito yung shower area nila. Provided naman na yung shampoo, conditioner, and body soap. Tapos, ito may mirror sila dito. And dito meron silang sampayan. Ang fairness, mukhang matibay. And dito may provided din sila na hand and face soap. Pero yung mga toiletries nila, actually wala siya dito. Yung mga toiletries nila is nandun sa may common area sa ground floor. Pinakita ko yun kanina, nasa harap ng reception. Doon na lang, kumuha na lang kayo doon. Pwede kayong kumuha doon everyday. So, kasi wala silang provided dito ng mga toothpaste, ganyan, or yung mga suklay, ganyan, mga cotton buds. So, dun yun kinukuha. So, ganito naman yung sink nila. And, syempre, hindi mawawala ang Japan style na water closet. So, nandito, tignan nyo, automatic yan. Yan dyan yung bidet. So, stop shower bidet. Hindi ko alam kung ano dyan. Ito lang ata yung natatry ko. Ano to? So, kapag gusto nyo na stop, dyan yan. Tapos dito, may provided silang mga tissue. So, ngayon naman is, proceed tayo dito sa mismong mga beds natin. So, kung mapapansin nyo, double deck siya. So, sa baba, meron tayong isang queen size bed. Tapos, sa taas, meron tayong isang single bed. So, this room is good for 3 persons kasi. Kasi na-upgrade tayo. Yung original na room na na-book natin is the superior twin room. Pero in-upgrade daw tayo ng triple and suite. So, good for 3 na to. So, dito, ganda na. Ayun, laki din. Tapos, dito naman sa side na to, meron tayong television. Ayan, tapos dito naman may table tayo. Pero hindi kayo pwede atang mag-work dito kasi medyo mababa. Or unless, dito kayo sa sahig uupo para mag-work. So, meron sila ditong tissue, may mga mugs sila, tapos may electric kettle, tapos andito naman yung mga fresh towels nila, and ito yung may mga saksakan sila dyan. Tapos, ano meron sa ilalim? Meron tayong mini fridge. Tapos dyan may trash bin. And dito, meron ditong maliit na mirror. Tapos, ang maganda dito, ang gusto ko talaga, meron tayong glass window. Pwede bang i-open? Oo nga, na-open. So, para sa ventilation, pwede nyo siyang i-open. Tapos, yan yung view natin sa labas. Parang mga buildings lang din naman. Ayan, ang ganda. Pa-sunset na, oh. Ayun, palubog na yung araw. Tapos nandito naman yung may extra pa kayong space dito para sa ibang mga gamit. Tapos ito yung hagdan. Tapos ito naman siya sa yung isang bed dito sa may bandang taas. Tapos yan yung aircon natin. So basically ito na yung pinaka-room natin. So, pwede nyong i-book to sa Klook. Search nyo lang Minder Osaka, Japan. Tapos maglalabas na dyan. May mga rooms sila na nag-i-start sa 5,000 pesos. Good for 2 persons na yon. Meron din silang mga rooms na 6,000, 7,000. Pero itong specific room natin is nasa around 8,000 pesos per night. Good for 3 persons na yon. So, no breakfast sila dito. Pero may common area naman sila doon, which is pwede naman mag-coffee, may tea doon. Nakita ko
dito. Pwede kayong tumambay-tambay doon, mag-work kasi malakas din naman yung wifi nila. So in fairness, sulit naman na to. And ang pinakamaganda dito, yung selling point talaga nila is malapit siya sa Namba Station. Parang mga 3-minute walk lang siya doon sa may train station ng Namba. Lapit lang. So, kay Glico, siguro maglalakad kayo ng mga 10 minutes. Lapit na rin naman siya. Wala tayo dun sa pinaka-center ng, yung dun sa Dotonbori, pero malapit na. Parang malapit na medyo malayo. Parang ganun. Medyo weird. Pero ang maganda dito, nung naglalakad-lakad kami, yung vicinity niya, sobrang tahimik. Hindi siya super crowded talaga. Kaya okay din. And another option kung saan nyo ito mabubook is meron akong referral link nasa description box ng video na ito. Makaka-discount kayo dyan pag ginamit nyo yung referral link natin. Sayang din yung matitipid nyo. So, ayan. Basically ito yung ating hotel accommodation dito sa may Osaka, Japan. So, ito yung mga pwede nyong i-rent dito. Pajamas, hair iron, adapter, phone charger, luggage scale, nail clipper, thermometer, blanket, ironing. Tapos may wifi sila all throughout the property. Tapos ito yung common area nila. Tapos ito yung sinabi ko kanina na mga tawag ito, mga toiletries na pwede nyong kunin. Everyday pwede kayong magkumuha dyan ng supply ninyo. Ryu? Konnichiwa. So, sasamahan niya tayong mag-tour ng superior room nila. Thank you. I wonder, so ngayon nilet tayo na makapasok dito sa superior room nila, which is yung good for 2 packs nila. In fairness, ang lawak ha. So meron tayong queen size bed dyan. Tapos nandito yung table. Tapos sa table nila, may clean towels. Tapos dito, meron sila ditong sleepers. Tapos meron silang trash bin. And nandito yung kanilang mga electric kettle. Tapos mugs kung gusto yung magkape. And dyan, may mirror din. Actually, pretty basically parang parehas lang tayo dun sa may triple room or yung triple en suite nila. Ang difference lang is yung bed. Yung bed nila is syempre isang queen size lang. Yun kasi meron pang pataas. Tapos meron tayo dito, ito yung mismong main road. Ang view ng kanilang, itong window na to. Tapos, check naman natin. Ay, dito pala, meron tayong TV. Tapos, meron pang palamp dyan, ang social. Tapos, dito nyo naman ilalagay yung, actually, ito, nandito pala siya. Kasi yung dun sa atin, yung yung fridge natin is nandoon doon sa table na yun. Meron silang hanger, may hair blower. Tapos, ito naman yung kanilang toilet and bath. Ganda din naman, in fairness, Same na same, pero iba lang yung orientation niya. Nandito yung water closet, nandyan yung sink, tapos may mirror dyan, and nandun yung mga liguan. Ayun, dyan sa side na yan. Tapos, ito na yung palabas. Meron ditong mirror. Good morning, mga ka-wonder from Osaka, Japan! First time nating pupunta ng Universal Studios Japan! Woo! It's already 9 a.m. So, medyo late na kasi yung Universal Studios, nag-open siya ng 8:30 to 9. Magta-travel pa tayo ng mga 30 minutes. Anyway, nabook pala natin yung ticket natin sa Universal Studios Japan via Klook. So, ilalagay ko na lang sa description box or sa comment section yung link ng pagbubukan nyo para magka-idea rin kayo. Yung price niya for 1-day pass is nasa around 4,200 yung nabook namin. Tapos, pero yung pag minsan sa ibang days, nasa 3,800 siya. So, I think, ang suggestion ko, mag-book na lang kayo in advance. And mag-book na lang kayo sa link na ilalagay ko sa description box or sa my comment section. Or pwede nyo yung gamitin yung code ko, that is WonderJClook for up to 5% discount. Grabe, ang ganda talaga ng convenience store dito sa Japan. Tapos, may mga pasta. Magkano itong mga ganito? 434 yen. Tapos, ito mga cold cuts. Uy, imagine nyo, meron na silang chicken. Ano ito, microwave mo na lang or papainit mo? Kain po tayo. This is our breakfast. So, order kami ng pork siopaw. Ayan siya, ganyan yung itsura niya. Ayun. In fairness, pagkagat mo, kaagad, may laman kaagad siya na pork. Sarap. Tapos, order kami ng coffee. Ayan. Ganda na ng panahon, Pakita ko sa inyo. Look at this.
Japan view in the morning. So maraming mga tumatakbo, mga nagra-rush papunta ng office nila. Mga lokal yung mga yan. May mga nagbabike din, ganyan. So, tapos na tayong mag-breakfast. Pumasok na tayo dito sa subway. Sa number 31, sa may Namba Station kami pumasok. So, ang sasakyan natin is Pink Line. Tapos magta-transfer tayo dun sa may Osaka, parang loop na circle. Red line yun eh. Red line. So, Pink Line muna tayo kung dito kayo manggagaling sa may, dun sa Family Mart. Meron dun, merong entrance. Hey, we're in Universal City! Woo, ang daming tao! Grabe! So, pupunta na tayo dun sa may mismong ticketing booth. Actually, meron na tayong ticket kasi nga meron na tayong nabook sa Klook. Yan yung tip ko sa inyo, mag-book na kayo sa Klook para diretso na kayo mismo sa papasukan. Hindi na kayo pupunta sa ticketing booth. Tapos makaka-discount pa kayo pag ginamit yung code ko, WonderJClook for up to 5% discount. So nga pala, nasa labas kasi yung Globe, yung mismong Universal Studios na yung Globe, na-try na natin sa may Singapore. Kahit na hindi kayo pumasok mismo, kahit wala kayong ticket for Universal Studios, makakapagpa-picture kayo dun sa Globe. Excited na ako! Ayun, oh, look at that! Yan yung hindi ko na-try sa Singapore kasi sarado. Oh my God, nakaka-excite. Woohoo! Nakaka-excite. Yehey! Universal Studios Japan! Oh! Grabe yung ride na yan, oh. Yehey! Welcome to Universal Studios Japan! Yehey! To Universal Studios na yung napuntahan natin! Thank you, Lord! Welcome to Universal Studios Japan! Woohoo! So, dito na tayo sa entrance. Meron naman na tayong ticket eh. Hindi dito inspection pa lang yata. Tapos kung kailangan nyo ng locker, ang daming lockers dyan, no? Bago pumasok dito. Ayun, ganun lang ka-easy. Kailangan nyo na ng QR code sa Klook. Tingnan nyo na lang doon, di na kayo pipila doon sa ticketing booth. Diretso pasok na sa may e-gates. Yehey! Welcome to Universal Studios Japan! Grabe yung ride na yun, oh. Yehey! We're inside na ng Universal Studios Japan. Daming tao. Grabe. Ayan, so ang ginagawa namin ngayon, pagpasok namin, nagpapareserve kami ng ticket para sa may Nintendo. So free naman siya, pero kailangan mong gumawa ng sa mismong download nyo na lang yung Universal Studios Japan na app sa Apple Store. Pero sa Android, di ko lang sure. Search nyo lang din. Tapos pumunta ako doon sa may area time ticket. Tapos sinelect ko yung Nintendo. Tapos in-scan lang yung QR code. Ayan, marami yung mga slots. So piliin natin yung 2 p.m. Kahit sa hapon na lang. Ito. 250. 240 na lang. 240. 240 to 340. Ang dami palang slots. Ayan. So, meron na tayong ticket for Nintendo. So, yun yung gawin nyo kasi kailangan siya. Ayan, may QR code. Ayan na ma-generate. Libre lang naman to. So, gawin nyo na bago kayo gumalagala para makareserve kayo ng ticket. Ayan. So, may map naman dito. Andito tayo ngayon. You are here. Kapag di nyo na-download yung... Pero mas okay pa rin talaga. Download nyo yung Universal Studios na application sa Japan. Nandito tayo. Tapos nandito yung Super Nintendo para magka-idea lang kayo. Nandito yung Harry Potter, nandito yung Wonderland, Hollywood, nandito New York, tsaka Minion Park, tsaka Jurassic Park. Yan yung mga main na island or areas dito sa may Universal Studios Japan. So may mga arrows naman dyan. Pinakamaganda, i-download nyo talaga yung app para makita nyo kung anong oras yung waiting time, ganyan. Tapos yung location niya. May wifi naman dito sa loob, so okay siya gamitin. Ooh, so first ride natin is Chainsaw 4D. So meron sila dito ang glasses. Ayan o, papahiram nila. Hello! Wow! Sa 4D tayo ngayon. Cinema muna tayo. Palamig muna tayo.
So, kakatapos tong show. May pabasa-basa pala yun. Tapos, first, namin yun, show na napanood dito sa may Universal Studios Japan. So far, okay naman. Pag mahilig kayo sa, sa Japan or sa anime, magugustuhan nyo. lang, cons. Japanese lang. Naka-Japanese language lang siya. Wala kasi siyang, parang translation. So, yun lang yung cons niya. Pero magandang experience. Pero kung matanda yung mga kasama niyo, I think hindi sila mag-enjoy. Pangbata siya. So tara, next tayo. Woo! Si Minion! Cute! Kakatapos ng show nila. Ayan o. Cutie! Si Bababa! Banana! Cuties! 皆さんどっちのミニオンもとてもかっこいいですよね。 Ayan o. 2人ともかっこいいけどよかったね。そんなミニオンのかっこいい Bali may mga show kasi sila dito. Check nyo na lang dun sa mismong app. Tapos pwede kayong magpa-picture kay Minion. Pero pipila kayo pag ganyan. Ayan o. 挨拶お願いします。 Yay! Hello! Thank you. Can I hug you? Nahag pa natin si Minion. Oh, cute! So, ngayon, pupunta tayo sa rides naman or kay Joss. Nakita ko merong 30 minutes lang na waiting time. Ito na yung gusto kong itry na ride. Ayan o. Sana matry natin. Sana maikli lang yung pila. Andito tayo sa Hollywood area. Ganito siya sa loob. Medyo nag-gloomy na rin yung weather. So next ride naman natin is dito sa may Hollywood. Hindi ko alam kung itong drop yung napasukan namin, pero dun kami sa single entry pumasok. So kung mapapansin nyo, pag sa single kasi, tigi-isa kayo. Pero kapag yung sa by group kayo, ganyan no, ang haba ng pila. Pero parang nasa 10 minutes lang naman yung difference. Pero hopefully mabilis lang tayo makasakay. So nakalagay naman doon 55 minutes. So, ang con naman doon, magkakahiwalay kayo ng mga kasama mo pag sa single entry kayo pumasok. Pero kapag doon sa group kayo, magkakasama kayo, pero mas matagal kasi yung pila doon. Ayan, ganyan yung sasakyan natin, oh. Sa taas. Excited na ako. Thank you. Ayan yung mga cons. Ay, may mga bawal na gawin. So, nakapila na tayo. Ito na yung pila natin. Ganyan kahaba, oh. Haba rin ng pila. So, haba tayong nakapila tayo dito sa next ride natin. Yung mga observation ko dito sa Universal Studios Japan, actually, mas parang live na live sila dito. I mean, parang hype sila. Kasi pati yung mga naka-costume talaga sila. Yan, oh, tulogin niya, no. Naka-costume talaga, ang daming mga nakadamit talaga na parang pang-anime, ganyan. So, cutie-cutie sila, yun, parang sila ate. Ganding. Grabe tong ride na to. Oh my God. Yung yung mababa na, tapos maganyan, pumikit na ako, tapos sigaw. Grabe, ang saya. 100 out of 100. So, try nyo tong ride na to. Yung, actually, na-try namin yung hindi backdrop pero yung, yan yung nasa taas natin. Kasi dalawang klase yan, yung isa paharap, yung isa patalikod. Pero grabe, yung paharap pa rin, intense din naman. Woo! Ang saya. Ang haba lang ng pila, pero worth it naman. Grabe talaga. Sobrang bilis. As in, the best. Grabe. Next ride natin or itatry is itong Jaws. Grabe, ang laki niya, oh. So may pila yata dito para makapagpa-picture kayo dyan. Ayan siya. Jaws! Grabe, pero tanghaling tapat 12 noon, kaya sobrang tirik ng araw. Ganyan siya. Ayan. So dito tayo papasok sa Jaws. So ang alam ko, meron ding single entry dito and meron ding group entry. Tapos may express pass. Ayun, may singles. 40 minutes waiting time daw. So sa singles tayo. Ito, singles.
はいどうぞ Ayan, so single tayo. So 5-minute waiting time pag single, pero kapag hindi single, 40 minutes. So yan yung pinaka-tip ko sa inyo kapag nandito kayo sa mga Universal Studios kasi mapapabilis talaga yung pila ninyo. So kamari, dalawa kayo, ganyan. Maghihiwalay lang naman kayo ng ilang minuto. Pero andyan lang din sa likod ko si ate ko. Ayan oh. And ganun lang kabilis. Andito na tayo sa pila kaagad oh. Tayo na kaagad yung susunod. So ito yung pinaka-tip ko talaga kapag pupunta kayo ng Universal Studios, either Singapore, Japan, or any check nyo muna kung may single entry sila kasi mas mapapabilis. Kamari, single entry, 5 minute lang. Tapos yung normal, yung mga pumipila ng mahaba, ganyan, nasa 40 minutes. So, ang lang niya naman, difference lang nito, hindi kayo sabay-sabay na makakapasok. Pwede kayong maghiwa-hiwalay, pero makaka-ride kayo kaagad. Diba, kamari, dalawa lang kayo, sabihin nyo, mag-single entry kayo pareho. Tapos, parehas lang din naman, ayan, si ate ko, nasa likod din lang naman siya. So maghihiwalay lang kami mismo doon sa ride, pero sabay pa rin kaming makakasakay. Pero pag ganyan no, ang haba ng pila, 40 minutes, parang hindi worth it, 'di ba? Ito yung tip kapag hindi kayo naka-express pass dito sa may Universal Studios Japan para mapabilis yung pila ninyo. Thank you. So tayo na kaagad. Yay, magkasama kami kahit single entry. Yan na. Wow. So sasakay tayo sa boat. Pero wala tayo sa gilid. Sayang maganda. Ay sorry. Maganda sana pag nasa gilid. Ayan. Tayo, mga kasama natin. So kakatapos ng Diyos, bawal lang kasing mag-video sa habang nag-ride. Masaya naman pero hindi siya yung super intense. Parang pag mga bata yung kasama nyo, I think matutuwa sila dyan. Thank you. Magkano to? 4,500 yung ganito. Yung parang mushroom ni Mario. Ganda. Ayun, parang ganito. Ayan. Natin. ありがとうございますすいません失礼します Thank you. How much is this? So this one is 4,300. Si Mario. ありがとうございます So next natin, hindi muna tayo magla-lunch ha kasi pag mga ganitong oras, 12 to 1, ang dami talagang kumakain, so ang dami yung kalaban. So ang pinaka gawin nyo na lang is mag-ride na lang kayo para maiwasan yung maiwasan na grabe. Maiwasan nyo yung pila. Grabe to, itong ride na to. Ano to? Jurassic Park. Ayan, nasa Jurassic Park na tayo ngayon. Yan na lang muna yung in-next natin. So, 2:40 pa naman yung natin, schedule natin sa may Nintendo, kaya may time pa naman tayo. So, pasok tayo sa, hello, pasok tayo dito sa may Jurassic Park. Wow! Ang ganda dito sa Jurassic Park, ang daming mga puno. Ayan, try natin hanapin yung ride na yun. Ganyan yung sasakyan natin dito sa may Jurassic Park, the ride. So, 5 yata. Tapos bawal kasing mag-video din dyan, kaya hindi ko kayo maisasama. Kaya dito pa lang mag-video na ako para makita nyo kung ano yung klase ng ride dito sa may Jurassic Park. So may mga TV naman dito, makinig kayo dyan yung mga instructions nila kung anong meron sa ride. Ayan, alis na sila. Bye-bye po. Hey. Ayan o, akit siya dun sa taas, tapos biglang babagsak. Ayan, malapit naman na yung pila natin. Kakatapos namin ng Jurassic Park, the ride. In fairness, masaya naman. So, yung pinaka last part talaga yung intense kasi talagang babagsak kayo. Tapos mahuhulog kayo, tapos mababasa talaga kayo. Pero talsik lang, yung mga nasa gilid, yun yung mga mababasa talaga. Hi Wonder, so it's lunchtime. Nandito tayo sa may Discovery Restaurant dito sa Jurassic Park. So nakita nyo naman yung order. So kailangan nyo pang pumila muna dito. Tapos may mga nag-a-assist naman. Pwede kayong mag-advance order. So online naman yun. Tapos pero dyan nyo pa rin babayaran. Pero kailangan kasi may upuan muna kayo bago kayo makapasok. So may mga extra upuan din. Hindi ko lang alam kung bakit tayo na magpapasok. Pero ang haba na ng pila hanggang doon sa likod. So update ko kayo later. So nakapila na tayo sa cashier. Nag-mobile order na tayo. So dyan i-scan nyo yung mga main order nyo dyan. Pwede naman card payment. Tapos ito yung menu nila dito sa my Discovery Restaurant. Luffy's Stamina Beef Burger Meal.
served with soft drinks. Nasa 2,600 yen na yan. So, most probably mga nasa 1,000, ganyan. 1,000 pesos. Pero set meal na siya. Tapos, yung isa, yan yung in-order ko, yung Cajun chicken. Andito na yung food natin. So, this one is yung Cajun chicken. This one is 2,400. Tapos may fries na siya, tapos may burger na chicken, and may nachos pa. Tapos yung drink ko is orange juice. So this is 2,400 lahat, itong set na to. Tapos yung isa naman, yung sa sister ko, beef naman yung in-order niya, tapos may sausage fries. So that is 2,600 kasama yung Coke. Yan yung pagkain natin dito sa may Discovery Restaurant. Let's eat! Ang cute ng sausage, oh. Meron siyang hawakan. Daming, chop. Look at this! Here's our lunch. Grabe, ang laki, oh. Well, pwede mo masya ilagay dyan yung para hindi na acid. Yan siya, oh. Fairness, masarap naman. Kung hindi kayo matakaw, I think good for two naman na to. Ayun, ang laki nyo. Sarap. Finally, nakakain na tayo ng chicken. Yung craving. Amen. Hi ka-wonder! So tapos na tayong mag-lunch and nandito na tayo ngayon sa Nintendo World. So 2:40 yung schedule namin. So check natin. Yung screenshot ko yun kanina eh. So make sure na kapag pupunta kayo ng Nintendo World, yun nga yung pinaka first thing yung gagawin. Pagpasok nyo ng Universal Studios Japan is magpa-schedule na kayo. Mahaba pa rin kahit na may schedule na. Another one. Next. One person. Two person. One. それ終わったら水ブレーキ来てください。 Okay. Ayan, dito kayo magki-claim ng wristband. I think may bayad din naman yan. Kapag ano, yung may, kasi parang may game, pwede kayo maglaro. Okay. Welcome to Nintendo World! Papasok na tayo sa loob ng Nintendo World! Ayan, daming tao nga lang. Wow! Ganda! Wow! Dito nakatira si Mario! Woo! Ganda! Ang dami. Parang dito wala yung mundo ni Mario. Daming tao. Ay, wow! Ganda rin dito. Ayan, ganyan naman yung mga rides nila dito. Minecraft. Ayun o, ganyan o. Yee! Parang enjoyable. Grabe, 170 minutes nga lang yung waiting time dito sa Minecart Madness. Ang haba. Grabe. Almost 2 hours. Ay, hindi almost 3 hours. Ano? Almost 3 hours yung pipilahan nyo dito sa Minecraft. Ay, dito pa yung Donkey Kong. Ang haba. Ano? Anong pangalan niya? Minecart. Madness. Hindi, Madness. Minecart Madness. So baka magpa-picture tsaka videohan na lang natin sila. Yan o, ganyan o. Ayan, since hindi na tayo makakapag-rides, papakita ko na lang, woo! Galing! Kung paano yung ride. So may ano to, mababasa ka, paikot-ikot. Maganda rin sana kaso 170 minutes, hindi na worth it. Hindi na natin matatry yung iba. Dito may mga water station din sila. Magdala lang kayo ng ganito yung bottle. Pwede nyo i-refill. Andito na tayo ngayon sa Harry Potter World. So yung verdict ko pala dun sa my Nintendo, hindi ko na-share. Kasi ang daming tao dun. Sobra. Kaya parang hindi namin masyadong na-enjoy dun. Sa totoo lang. Pero siguro kung express pass kayo, maganda dun sa Nintendo World para masulit nyo. So dito na tayo ngayon sa may Harry Potter World. So dito na kami magde-decide. Nasa 80 minutes yung waiting time dito. Pero mas better pa naman to kaysa doon. Doon 170 minutes yung doon sa may Donkey Kong nila. Imagine nyo, almost 3 hours kayo maghihintay.
This is the entrance na please respect the spell limits. Wow! Look at that. May mga ano pa. Wow! Ito may nagsho-show, parang may spell siya. Ay, ang galing. Tinuturoan niyang mag-spell. About castle na. Ito yung pag papasok sila sa school nila. Tapos may train station. Biglang may wall na parang invisible na pwede siyang pumasok kasi ibang world na siya. Ganun pala yun. Wow, ang ganda. So dito 90 minutes waiting time. So pasok na tayo sa castle. Hogwarts School of Witchcraft and Wizards. What's this? Look at that. Nasa gilid tayo ng ano ba to? School nila Harry Potter. Wow. Hi, Ka-Wonder! Kakatapos natin sa ride na to, yung dito sa may castle. Grabe. Ito na yung pinaka-the best ride ko dito sa Universal Studios Japan. Grabe, number one. Oo. Haba talaga rin ang pila. Sobrang tagal namin pumila, siguro 1.5 hours para dun sa ride na yon. So, bawal kasi yung camera dun sa loob. Ang pangalan niya? Forbidden Journey. Ayan, Harry Potter and Forbidden Journey. Ayan, unahin nyo to kapag nandito kayo sa Universal Studios kasi sobrang sulit ng ride na yan. Grabe. Pero may weight limit dyan. Ay, may height limit pala dyan. Kaya I think tama lang kasi medyo thrilling yung ride. Pero grabe, sobrang saya. Ang saya. So ganito siya, bali pumila kami ng 1.5 hour, tapos pumasok kami sa parang yung castle niya, yung nasa likod natin. Tapos nung kami sasakay kayo sa parang parang roller coaster din siya, yung style niya. Tapos sasakay kayo, tapos bigla na lang kayong mapupunta sa kawalan, parang papasok kayo sa black hole. Tapos grabe, intense, paikot-ikot talaga siya, parang siguro 180 degrees siya. Tapos yan yung yung ride dito sa may isang ride dito sa may Harry Potter. Hindi na siya nagpapapasok kasi 5:30 na. So sarado na, cut off na yung nila. So grabe talaga. Ang ganda talaga ng ride na yan. So try niyo yan dito sa my Universal Studios. Andito naman tayo sa Wonderland. Andito yung Snoopy, sila Elmo. So perfect as for kids. So time check tayo, it's 5:45 and ganito na siya. Medyo dumidilim na and yung panahon, lumalamig na yung hangin, ang sarap. And kung mapapansin nyo, may mga miss silang ganyan yung Ito, mga cupcakes. Perfect to for kids na ride. May ikot-ikot lang siya. Ay, hindi. Naka-defend sa kanila kung mabilis. Iniikot-ikot kasi nila eh. Sige, mahilo kayo dyan. Perfect dito talaga for kids. Oh, napaka-colorful. Ang ganda ng kulay. Cute. May mga nagpapabubbles. Dito papunta kasi yung sa Minion. Tignan natin kung makita natin banda dyan. Dito din yung, ano ba tawag ito? Carousel? Pero hindi pa siya gumagalaw. Ang ganda sana pag umiikot na. Hi, Ka-Wonder! So, hindi na kami nakapunta ng Minions. Nag-decide na kami na uuwi na kami ng accommodation natin. So, ang haba ng naging araw natin dito sa My Universal Studios Japan. Pero sobrang nag-enjoy kami. Good morning, mga Ka-Wonder! It's another day here in Osaka, Japan. So, it's our, I think, third full day here in Osaka, Japan. And ang itinerary natin today is pupunta tayo ng Omeda Sky
Sky Building. So, dapat sasabay namin siya dun sa may Osaka Castle last time. Pero, medyo limited na yung time namin. Tapos, ginabi na. Tapos, mas gusto kasi namin ng maaga. Sana na may araw pa na pumunta doon. Kasi parang overlooking view yun. So, isa rin yan, Umeda Sky Building. Sa pinupuntahan dito sa may Osaka. So, time check tayo, it's 9 a.m. and 9:30 pa naman nag-open yon. So, sakto pa tayo. So, nag-book na lang kami sa Klook ng ticket namin. Search nyo Umeda Sky Building and make sure na kapag i-book nyo sa Klook, use my code WonderJKlook for up to 5% discount. So, ang maganda kasi sa Google Maps, makikita mo dyan kung ilang minutes kung kailan dadating, ganyan. Tapos, meron din naman doon. Parang may mga sign din dyan. Hi, Wonder! So, andito na tayo sa Umeda Station. Red line lang, isang line lang yung sasakyan nyo. So, ngayon is kakain na muna tayo. Bumili tayo doon sa may, Gote. Doon sa may bago tayo sumakay ng station, ng mga tinapay. Ayan o. Ay, may laman siya, parang red bean. Bakit niya ba ito? Ano laman niya? Hindi ko alam eh. Itlog? Pang itlog na may halo. Or baka itlog na hindi luto. Ano ba yan? Yung ano lang, mild lang. First, masarap. Red bean. Ano naman? From dito sa Umeda Station, mga 14 minutes walk pa yung Umeda Sky Building. So, update ko na lang kayo later. Naglalakad tayo ngayon dito sa parang overpass nila. At dito tayo sa may Yodobashi, sa gilid niya, Yodobashi Umeda. So, para siyang mall. Nakita ko ang daming pwedeng bilhin. Merong ABC Mart, may mga GU, Uniqlo. So, after natin sa Sky Building, try natin pasukin yan. Tapos, ang aesthetic pala dito sa may Umeda. Ang ganda ng mga buildings nila, mga structures din nila. Tingnan nyo. O, diba? Ito yung dinadaanan natin ngayon na overpass. Ganda. Yan o. Ayan yung mga skyscraper na building nila dito sa Japan. Ayan na yung Umeda Sky Building. Nakita na natin. Ganda. Ano yung deer? Yung nasa green? Picture ka dito? Ayan, tignan mo yung green, oh. Ganda. Galing tayo dun sa may Osaka Station. Makikita nyo yung bear na green. Tapos yan na yung Umeda Sky Building. Doon tayo pupunta. So, lakad-lakad lang. Google Maps lang. Ganda dito talaga. Parang nasa BGC ka na mas maluwag at mas malinis at mas malamig. Kasi napakaraming mga puno. Ayan o. Ang ganda siguro nito pag nag-iiba yung kulay, no? Orange na siya. Akala nyo parang peke siya, no? Pero hindi. Totoo yan mga puno na yan. Lalaman nyo na dito yung Umeda Sky Building. O, diba? Yung tawiran nila dito pwedeng pa diagonal, pwedeng pa straight. Ang galing. Ayan, tumatawid tayo sa gitna ng pedestrian. Na-vlog ko lang kasi amazing, diba? Parang, not common sa pedestrian. Woo! Ang ganda ng structure. Finally, ang ganda ng Umeda Sky Building here in Osaka, Japan. Ganito pala siya. Bali parang dalawang tower siya. Isa dyan, tapos may nagko-connect sa kanya. And another building pa dyan. Ganda. So, nasa harap na natin ang Umeda Sky Building. Ayan siya. So, may ticket na tayong na-book sa Klook. Yun nga yung nasabi ko kanina. So, book nyo na lang sa Klook and make sure to use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Sayang din yung matitipid nyo. Pang shopping, pang kain nyo na lang dito sa may Japan. So, tara, pasok na tayo sa loob. So, dito tayo papasok sa Fan Plaza. Ito yung ano nila. Wait lang, para makita nyo. So, nasa number 1 tayo. Pupunta tayo ng 3rd floor. Paakyat ng 35th floor, tas nandun yung observatory ticket counter. Dito yung yung may magandang escalator. So tara. Pupunta daw tayo ng 3rd floor. Ayan, 3rd floor. So from dito sa 3rd floor, make sure na hanapin nyo yung para siyang overpass. Yung parang, ano bang tawag dito? Pakita ko na lang. Yung para siyang connecting na bridge. Ayan, may connecting bridge yan. Ito, Kuchuten. Nasa 3rd floor tayo. Para makapunta tayo doon sa may escalator na maganda.
Ito yung landmark niya, Kuchuten. Woo! Ayan, pupunta naman tayo ng 39th floor. Kanina nandun tayo, di ba? Ayan, sa side na yan, sa baba. So ngayon, nandito naman tayo sa bridge. So, ito na yung elevator na paakyat, yung famous dito sa may Omeda. Yun na, pasakay na si ate ko. Ayan, hi ka lang dyan, kaway ka. Pwede ka dyan umupo eh, ganda. Ayan o, andito na tayo sa elevator. So, libre lang pumunta dito itong elevator na to. Papunta ng yung sa ticketing booth. So, 9:30 sila nag-open dito, kaya agahan nyo na lang para mauna kayo. So, ang papasukan nyo lang din naman kaagad is yung ticketing booth. Tingnan nyo. Ayan o, ticketing booth. So, tayo, nag-book na tayo sa Klook. So, separate yung reception natin. Pero, mamaya muna tayo, baba na ulit tayo para mag-shoot na muna tayo sa elevator. Ayan, so paulit-ulit na tayo. So, pangatlo na natin tong bababa sa down dito sa escalator. Sabi sa inyo, unlimited siya and free lang siya na i-experience dito sa may Omeda Sky sa Osaka, Japan. So, try nyo din. Kahit wala kayong ticket sa Klook or na-book na booking, pwede nyo matry or ma-experience yung escalator na magandang view dito sa may Omeda Sky Building. So, isa pang baba tayo, isang round trip pa tayo. Tapos, akit na tayo sa observatory din. So, dito tayo sa Klook. Punta tayo sa reception ng Klook. So, may QR code na tayo sa Klook, kaya ito na yung ipipresent natin. No, Klook. Okay. So, ito na yung ticket natin. Hi, ka-wonder. So, andito na tayo. Nakapasok na tayo ng observatory deck nila. Wow, look at that. Pero meron pa sila yung pinaka-view eh. Titingnan natin kung saan banda dito yun. Tapos, ang meron dito sa floor na to, one floor lang to, galing dun sa may ticketing booth. May mga heart lock sila na binibenta. Ayan, parang ganito siya. Wow. Yan, dyan tayo sa taas aakyat. Nakikita nyo yung paikot na yan. Dyan tayo aakyat mamaya. Kuchuten. Hanapin nyo lang tong sign na to, Skywalk. Aakyat na tayo sa taas. Meron din naman silang elevator pero pang matanda. Ganyan siya, paikot. Yun na. Final set of stairs na. Ayun, nandito na tayo sa observatory deck. Bawal ang umbrella, bottles, and cans dito. Yay! We're finally here sa observatory deck ng Omeda Sky Building. Ayan siya. Init. Ganda. So, paikot siya. Ayan, no? Paikot yan. Isang circle, buong circle. Tapos paikot doon. Diyan tayo pumasok. Tapos ito yung yung dalawang ganyan na linya. Yan yung escalator kanina na pinag-videohan natin. Ganda. Wow. Ito yung view sa isang side. Nasa south side tayo. And wow, ang ganda doon, oh, sa side na yun. Ikutin natin. Ganda. Zoom natin ng konti. Ganda, may river sila dyan. Tapos parang may... Dito maganda mag-picture.
Andito naman yung east side. Ayan, dito naman yung east side ng Omeda Sky Building na view. And finally, naikot na natin. Ito na yung pinagpasukan natin. Ayan, isang 360 view lang talaga siya. Ayan, ang ganda. Tapos ito na yung exit. Ayan, exit. Thank you po. And nakabalik na ulit tayo dito. Yung sa may 39th floor. Or 40th floor. And nakabalik ulit tayo dito. Ayan, siguro bigyan ko kayo ng mga pros and cons. Sulit nga bang pumunta dito sa may Omeda Sky Building? For me, yes, maganda siya. Lalo na kapag maganda yung panahon. Luckily, yung punta natin, maganda yung panahon, maganda yung sikat ng araw, maganda yung cloud. So, nakita talaga natin yung full view ng Osaka, Japan. So, ang ganda kasi 360 view siya. Talagang open siya. Pero ang con lang dito, dapat i-check nyo talaga yung mismong weather. Kapag maulan, yun lang, for sure, sarado yan kasi bawal ka dyan kasi umuulan. Paano naman, ano na makikita mo din, di ba? Hindi mo masusulit yung ticket mo. So, ang pinakamaganda dyan, before kayo pumunta dito sa may Omeda Sky Building para sa observatory deck, i-check nyo muna yung weather. Pwede naman siyang day booking. Like kami, kaninang umaga lang kami nag-book kasi chinek talaga namin yung weather sa Klook. Before kami pumunta dito para sure talaga. 9:30 naman nag-open yung mismong Sky Building. Agahan nyo na lang para mas konti rin yung tao. Kapag i-book nyo sa Klook, make sure to use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Yun yung tip ko sa inyo dito sa may Omeda Sky Building. So time check, it's 11. So ang in-stay namin dito, umalis kami ng accommodation namin ng 9. Tapos nakarating kami ng 9:30 dito. Tapos, yan, mga 1 to 2 hours yung pwede nyong i-allot dito sa may Omeda Sky Building. So, tara na, balik na tayo sa may Osaka Station. Hi, Ka-Wonder! So, nakababa na tayo ng Omeda Sky Building. So, ngayon, papasok tayo dito. Yan, sa mall na yan. Merong mga GU, Uniqlo, may Nitori nga rin, di ba? Yan yung sa Philippines, yung unan natin, dyan natin binili. Pero hanap muna tayo ng bilihan ng tubig. Hi, Ka-Wonder! So, ngayon, ano tayo? Shopping na. Wow, shopping, literal. Andito tayo sa may Tobashi Omeda Building. So, mga 3-minute walk lang to dun sa may Omeda Sky Building. Ngayon, nandito tayo sa GU. So, ako may nabili na ako kanina before tayo pumasok. Ito, cute. Nasa may 350 pesos, tatlo na. Maganda yan pag naka-shorts. So, tara, pakita ko kung anong meron dito sa may GU. So, yung GU, G or GU? Ano siya, parang sister company siya ng Uniqlo, which is yun yung famous sa atin, di ba? So, ano sila, mas mura kasi dito sa may GU or GU, kaya dito tayo titingin ng mga pwede nating mabili. So, ikot muna tayo. Sasama ko naman kayo. Ayan, nandito na tayo sa panlalaki. So, una nating nakita is itong carrot slacks na to. Ano yan? Ganyan siya. Carrot slacks. Parang first time ko tong marinig tong design na to. 2,990 yung presyo niya. So, ganyan yung mga colors nila. Tapos, dito may mga jacket sila. Ang ganda ng design nito. Mga new arrivals nila, kaya medyo mahal. Ganda rin ito. Magtataglamig na rin kasi dito sa may Japan. Kaya, yung mga benta nilang ganyan is... Ay, partner siya. Ano to? Dalawa na kaya to? 3,990. Ito, ang ganda rin ng pants niya. Super wide nga lang sa ilalim. Yan yung pants na to, 3,990. So, ilalagay ko naman yung conversion dyan para magka-idea kayo. Ang ganda rin ng pormahan to. Ito siya. Ganda ng quality nito. Wow. Paano kaya to? 2,990. Mga new arrival kasi sila na pulduroy. Ganda rin tong pamorma na to. Ayun o. Ganda. Tapos pants. Ganda din siya. 2,990 isa. Magkahiwalay pala. Ito 2,990. Pero ang ganda. Ganda nitong pamatong. Wow. Ayan, para magka-idea kayo, 2,990 is 2,000 pesos. Ito. Pero ang ganda kasi nung tela niya, corduroy siya. Tapos, ayan, ganyan siya sa loob. Ganda. Ito, ano to, talagang ganito yung design ng GU pag nakikita mo. Lagi sila may blue, merong green, may gray. It's 1,490. Pero super linis niya, oh. Ganda. 1,490 na lang. Dito pa yung ibang stripe na design. 1,490 na lang. Tapos ito yung mga pants nila. Nasa 1,490.
Ganito. Flared design. So, parang maluwag sa taas, sa baba is parang tapered siya. Tapos ito yung mga ibang pants nila. Mga baggy pants nila, nasa 2,990. So, mga nasa may... Ayan, 2,990. Nasa 2,000 pesos. Yung mga gantong pants nila, yung baggy. Pero ang ganda rin kasi ng quality na niyan. Tapos maganda yung fitting. Yung mga pants na ganyan. Ang ganda rin ng pants na to. Ayan o, yung mga ganyan. Medyo mabigat lang. Tapos, ay hindi rin oh. Yan, yung pants na to, nasa 2,490. Tapos, yung ganito naman is, magkano to? 2,990 din yung ganyang pants. Merong available sa green, sa gray, and available din siya sa black. Ito naka-sale, naka 1,490 na lang yung ganito. I think detachable siya. Ah, oo, pwede siyang gawing shorts, oh. Available siya sa green, sa gray, and meron ding black. Ayun, oh, parang ganyan siya. This is 1,490. So, naka-sale siya ngayon. Pwede siyang dual purpose. Tapos, yung flared slacks nila, nasa 1,490 din. Naka-sale. Dating 2,990. Ngayon, 1,490 na lang. Super sale na yan. Ayan, from 2,000 plus pesos, ngayon 1,000 na lang. Yung mga cardigan nila naka-sale din. From 2,990, naging 2,490 na lang yung ganito. So kapag sa mga malamig na area kayo pupunta, pwede yan. Meron din dito na plain lang. This one is 2,490. Medyo makapal yung tela niya. Perfecto kapag atong, ito. Perfecto kapag ngayong taglamig season na. May green and may black. Ito naka-sale din, 1,990 yung mga gantong polo nila. Parang maganda to. Ayun, to 1,990 na lang. Tapos pwede pa kayo maka-discount kapag 5,500 yen pataas, may 10% tax free pa kayo. Ganda. Oh, ito na yung mga naka-sale. Oh my God. Ito, 1,490 na lang yung mga ganitong polo shirt. Ayan, kung pansinin nyo, same lang sila ng design sa may Uniqlo, pero dito, mas mura kasi talaga dito. Sister company rin naman to ng Uniqlo, kaya pag nasa Japan kayo, make sure na dito na lang kayo, sa GU Mag, bumili ng mga damit nyo. Kasi mas makakamura kayo, same quality rin naman, di ba? Ito, may damit na akong ganito, white. May blue din ako. Nasa 1,290 to, itong ganitong t-shirt. Tapos ito, 990, oh, super mura na nito. Magkano ba yun? Ayan, ito is 666 na lang. Tapos pwede pa kayong maka-discount kapag mas marami yung bibilihin nyo. Pag 5,000 pataas. Yan yung mga design nila. Ang ganda yung tela nila. Ay, Tokyo to, Tokyo. Dive me into ramen. Ang cute. Ito naka-sale din sila. 990 na lang. Tapos yung green na nasa baba, ito siya. This one. Ito. 790 na lang. Grabe ang mura na niyan. Ayan o, 790, it's 531 pesos. Ito, yung t-shirt na to. 1,290 yung original price nito. Ngayon 790 na lang yen. Mura na. Dito naman yung mga basic na sweatshirt, mga ganito. Ayan, nasa 1,490. So, most probably mga nasa 600. Nasa 1,000 pala to. Yung mga ganito. Available siya sa ganyang color. Ito, tsaka black and gray. Yan, meron din naman silang mga crew neck. Yung mga ganyan. Nasa 490 lang. Ayan, iba't ibang kulay yan. Ito yung mga sample nila. Parang ganito. Yung basic t-shirt nila. Parang sa may ano din, sa may Uniqlo, di ba? Ang dami nilang ganito. Mga ganyan. May black, may gray, white. Ang daming color. Itong ganda pa morma. Oh, nasa 3,990. Yung mga ganito. Ano siya? Denim siya. Pero iba-ibang kulay. May brown, may black. May ganito din. Na yung denim talaga na kulay blue. So, nasa 3,990 siya. Tapos ito, naka-sale yata. Ay, hindi. 4,990. Ganda rin. So, magaan lang siya, pamatong. May black, meron ding gray. Ito, parang ito, suot nito. Ganda. Tapos kung magwi-winter, ganyan, naka-pre-sale na sila, oh. 4,990. Mga puffer jacket nila. Pa-winter, malamig na rin kasi dito sa may Japan. For sure,
Ayan, kakailanganin nyo yan kapag nag-Japan pa kayo or sa ibang areas na winter yung pupuntahan ninyo. Ang ganda nito, ayan o, Japan Pop GU Souvenir Collection. Ito kasi meron siyang Japan na pang GU. Nasa, magkano ba to? 2,990. So, mga nasa 2,000 pesos. Ito yung design niya sa likod. Ayan, Yokosuka. Ganda din. Tapos may isa pang design Ito, may parang mga tiger. Ganda. Parang Japan Pop GU souvenir siya. Ay, ganda rin ng puti Pero medyo maano lang to. Madumihin. Ito, may gray din. Fairness, ang ganda. Tapos ito yung mga pants nila. Dito naman yung mga polo nila. Yung mga ganyan. Nasa 2,490. Ito, mga classic. Magandang pamorma din yan. Mag-ano ka lang brown tsaka rubber shoes. Ang ganda na. Ito yung maganda sa mga GU, Uniqlo, ganyan. Madali silang pormahan. Ito na kasi 1,990 na lang. Ay, ang ganda ng polong to. Wow. Mura na yan. Tapos available din yung blue na ganito. Ito, titingin ako dito, parang maganda. Check natin to. Ayan. Check natin tong 1,990. May medium pa. Ba't pa na small na? Ito medium or large. May large pa. Oh my God, wala nang. Dito pala sa baba. Ito, large. Oversize. Ito, 1,990. Check natin. Ito GU. Ang ganda rin niya, gray. 2,990 na lang. So, mga nasa 2,000 pesos itong mga jacket na ganito. Ito, may available gray, ganitong gray and blue and black. Hoodie din siya. Parang gusto kong bumili kasi kapag nag-work ako sa labas, super lightweight lang din niya. Gaan lang. Try nga natin. Ito, pag nag-work tayo sa labas, pwede nating i-testing. Ano ba ito? Small? Super lightweight lang kasi. Ganda. Ang sarap sa pakiramdam. Pero medyo maliit siya for me. This is small. Yeah, maganda to kapag naka-plain shirt ka lang. Gaan. Ang gaan sa feeling. Try natin yung medium. Ang sarap niya sa feeling. Try natin yung medium. This one's medium. Pwede pa dito, cover niya sa taas. Pag nag-work kasi ako sa labas, lamigin kasi ako kaya gusto ko yung mga jacket talaga. Lightweight pa siya. Tapos slick pa yung design niya. Yan. Yan, pag sinarado nyo. I think medium ako. Yeah, it's good. Pakita ko siya sa inyo ng buo. Ito siya. Di ba bagay? Tapos maganda yung fitting niya. Ayan, ganda nga niya sa forma ko Try naman natin yung black. This is the black one. May black na ba akong jacket na ganito? I think wala pa. Oo. Pero parang mas may dating kasi yung gray no? Gray wala pa akong jacket Meron akong black pero parka siya. Uy, shucks. Ang ganda din. Tingnan nyo. Ganda. Tingnan nyo. Ito siya. Gusto ko siya kasi magaan. Tapos sobrang slick pa ng design niya. Tapos kapag i-cover nyo to, kumari umulan, ganyan. Ito siya. Ganyan. Ganda. I like it. I like the fitting. Bibili na ba natin to? Ano sa tingin nyo? Bilhin ba natin? Hindi. I don't know. Pero I like the black one and I like the gray din. Ito naman is mga naka-sale, mga sweatshirt naman. Nasa 1,490. May 990 din sila pero mga pants. Parang mga ganito, yung jogger pants. Pag mag-airport, yan, perfect yan. Ito, meron din sila yung pants na ganito. Parang ang ganda din. My God. Nasa 2,990.
So, nasa 2,000 pesos. Pero ang ganda kasi ng fitting. Available in black, available din in gray. Ganyan siya. Tapos may mga shades din sila dito. Nasa 1,290. Uy, parang ganda ng mga shades nila. Iba't iba, yung parang may kulay-kulay siyang ganyan. May green, may orange, may black din. So, testing tayo. Try natin tong, ayan o, green. Ayan. Actually, bagay siya sa shape ng mukha ko, no? Ayan yung green. Ayan. Bagay ba? Ito naman yung orange. Ayan, lightweight lang siya. Ano mas bagay? Sa damit ko, I think mas bagay yung orange. Ayan siya. Ganda. Ayan yung side view, front view, another side view. Wow, model ng GU. Mas maganda dyan, meron pa daw siyang UV. Ayan, UV. Ito naman clear. Ganyan lang siya. Ayan. Pero medyo ang ayaw ko lang dito, medyo masikip siya. Parang ganyan, no? Parang sasakit yung ulo mo pag sinuot mo siya ng matagal. So, no for me. Maganda pa sana yung frame. So, wala tayong nabili sa GU. Ano na lang. Actually, nakapagsukat ako. May mga nahanap naman akong gusto. Pero sa ibang store na lang ng GU. Dito may ABC Mart ulit to. Yung mga sapatos na sale. Pag naghahanap kayo, ABC Mart maganda. Actually, itong sapatos kong ito. Ayan. Nabili ko to sa ABC Mart naman sa Taiwan. Sa may Siminding area. Super sale naman doon. Tsaka original talaga pag doon kayo bumili. Maka-discount pa kayo. Ngayon naman is kakain na tayo. Hanap tayo ng kakainan natin. Nasa pinaka-upper floors yung mga kainan nila dito. Yun. Ngayon naman is dito na tayo sa 8th floor. Naghanap tayo ng mga kakainan natin. Ito yung mga sample nila. I think Chinese to. Mga Chinese food. Pwede naman kung gusto mo. Ayun mga ramen. Iba't ibang ramen. Nasa 1,000... Yung iba 980. Yen po yun na. Convert nyo na lang. Ito, meron din ganito. Ang maganda dito, may mga sample sila. At least alam nyo na yung mga i-order nyo. And meron silang parang tempura. Meron ding parang gyudon. Dito naman is mga ramen. Pwede naman. Kung gusto mo ng noodles. So, dito kami kakain. So, gusto namin ng rice. May ramen pa. Nasa 1,310. So, check natin. Ayan, so dito kami kumain. Hindi ko alam kung anong pangalan, baka ito. Ito yung mga food nila, mga ramen, may mga set. Ito siya. Tapos, may mga tantanmen, ganyan. Yung mga nakikita lang natin sa Philippines. Totoo pala talagang ganun yung pangalan nila. So, ito tantanmen, nasa 1,080 siya. Pero may mga set din pala sila. Like yung sa atin, yung sa Philippines, di ba, usually nagkakaset sila. Yung parang ganito. Ayan, yung pipili ka ng isang ramen, tapos may set ka pa rice, tsaka may karaage, 1,310 yung yen yung presyo niya. Tapos meron ding gyoza set, mga ganun. Di ba ganyan yung mga pagkain natin sa mga Japanese food sa Philippines. Ayan, tapos ganito yung itsura ng restaurant nila. Dito lang yan sa 8th floor. Ditong shoppingan natin. Here's our food. So, ito yung in-order ko, yung basic lang nila. Pork yata to. Nasa 890 siya, yen. Tapos yung kay ate ko is tantanmen with rice and chahan and karaage. So, 1,310 yen yan, yung set na yan. Oh, let's eat. Let's eat. Tikman muna natin ng sabaw, ng walang any na nilalagay. Grabe, totoong ramen na to. Ito na yung first ramen natin dito sa may Japan. Sana masarap. Oh my God, ang sarap. Grabe. Authentic ramen in Japan. Oh my God, sarap. Iwan ko yung sabaw mo. Manghang. Ayan, tikman naman natin yung sasabaw ng tantanmen. Uy, may anghang din siya, ah. Oo. Parang yung sa Philippines, yung tantanmen nila, ang daming orange. Dahil sa siguro yung sa chili. Okay na ako sa lasa niya. Okay na yung alat, okay din yung Hindi siya sobrang alat, hindi siya matabang. So I think lalagyan ko na lang siya ng sesame.
Ito naman yung noodles mo. Perfect to. Gutom na gutom kami eh. Grabe. Check naman natin tong pork nila. Yan. Lambot. Masarap. Yeah. Super lambot niya. Hindi mo na siya kailangan kagat-kagatin kasi natutunaw siya sa bibig mo. Naalala nyo si Dragon Ball, si Goku. Pag kumakain sila ng mga noodles nila with sound daw. Kapag with sounds, ibig sabihin, parang natutuwa pa yung chef na masarap yung kinakain nyo. Parang gano'n. Sarap. Try naman natin yung karaage. Ito yung karaage naman nila. Ayan siya. Super moist. Ang sarap. Perfect. Try natin yung sa ham. Try naman natin yung ano nila, chahan nila. Or yung, paano ito? Rice. Fried rice. Sarap. Grabe, I love Japanese food. Ang sarap. Good. Tapos na kaming mag-lunch. In fairness, ang mura. Nasa 950 yung total namin. So, dalawa na kami. So, imagine nyo yun. Sabi mo, Parang tatlo na yung... oh, good for 3 na yun eh. Tsaka ang lalaki na ng ramens nila. Tsaka may rice na, may karaage pa, dalawang ramen. Eh, big serving sila. Pwede kayo pag siguro hindi kayo matakaw, pwede na kayo dun kumain. I think siguro good for 2 na yun. Ay, good for 3 na siya. So, sulit na siya. Hi, Ka-Wonder! So, finally, nakabalik na tayo ng accommodation natin. So, kukunin lang natin yung iniwan nating bagahe natin dyan. Yun yung maganda rin dito sa mga hotels dito. Pwede nyo iwan yung mga gamit nyo. Pag kumari, gagala kayo or pa-check out na kayo, tapos gagala pa kayo. So, yun yung perfect na gawin. So, anyway, recap natin yung nangyari ngayon. Pumunta tayo ng Umeda. So, in fairness, naibot din natin yung, makaikot tayo kahit half day lang sa may Umeda area. So, dalawang areas kasi yung pwedeng pag-stayan dito sa may, yung pinakamadalas na pinag-stayan. Isa is Umeda, pangalawa is yung Nambaw. Yung Namba, ito yung, nandito yung Glico, Dotonbori, si Shibashi, tapos kung nasaan tayo ngayon. So, maganda rin na na-explore din natin yung other side, which is yung Umeda. Tapos, akyat pa tayo dun sa Umeda Sky Building. Ganda rin. Puntahan nyo yun kasi sulit din. Tawag dito, pwede kayong mag-explore dun sa mga, yung pinunta nating mall, Umeda na tower, yung nakasulat doon eh. Nandun yung GU, pwede kayong mag-shopping, pwede rin kayong mag-food trip, sarap. Tapos, napakita ko naman kung paano pumunta doon. Pabalik, same lang, red line lang din yung sasakyan yung Umeda to Namba. Nasa 240 yen yung bayad for the pamasahe. So, ayan, after nito is pupunta na tayo ng Kyoto. So, yun na yung next vlog natin. So, sana nag-enjoy ka sa video na ito mga ka-Wonder. Hit mo na lang yung like button and also subscribe ka na rin para sa mga travel guides, travel tips, and budget travel hacks. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder and see you sa next vlog.